Dahan-dahang pumasok ang unang sinag ng umaga sa kurtina. Nag-vibrate ang burner phone mo sa tabi ng kama. Gising si Renata, ang kasintahan mo. Nakatitig sa kisame, dilat ang mga mata. Naningkit ang mga mata mo habang tinitingnan ang telepono? Masakit sa mata ang mensahe. 7:00 ng umaga. Huwag kang malalate. Huminga ka at tumingin kay Renata. Kagabi, binalaan kanyang iiwan ka kapag bumalik ka sa kartel. Pero may pagpipilian ka ba? Ang inyong 3 buwang anak si Isabela ay mahimbing na natutulog sa kuna. Halos hindi mo na siya mapakain o mabilhan ng diaper, atrasado ka pa sa upa. 1 linggo na lang, maaari kayong mapalayas. Wala nang pagpipilian. Kailangan ko nang umalis, sabi mo kay Renata. Hindi kanya pinansin at tumalikod. Alam niya kung paano ito nauuwi at tama siya. 12 ka pa lang nang magsimulang magbantay para sa kartel, 5 taon na ang nakalipas. 1 linggo ng pagmamanman, $100. 150 ang bayad. Isang halcon o falcon na nagmamasid mula sa anino. Malaking pera na yon sa bata, pero nang hako kang di na uulitin, ilang buwan lang, sobra na. Delikado ang ilang batang tagamasid, laging bangag sa shabu at may hawak pang assault rifle. Masama ang kombinasyon na ito, pero hindi naman lahat ay sira ulo. Ilan sa kanila, tulad mo, binibigay halos lahat ng pera sa magulang. Sa iyo, wala na pareho. Si nanay sa breast cancer, si tatay nadaganan sa minahan ng kartel. Kompensasyon, wala. Sinasabi ng media na ito ay cartel diversification. At tama sila, hindi na ito katulad ng dati. Ngayon, halos lahat pinapasukan na nila. Unti-unti kang hinihila nito, pababa. Una, pagmamanman lang. Pagkatapos nun, kinidnap at pinatay na. Si El Nino Sicario ay batang mamamatay tao. Madaling manipulahin ang mga bata kaya sunod lang sila sa utos. Nakita mo na yan. Walang awa kapalit ng papuri at pera. Hindi nila alam na pwede silang isakripisyo. Binuksan mo ang pinto, pumasok ang liwanag. Huling tingin mo kay Isabela, humigpit ang hawak mo. Malapit ka nang makalabas, Diego. May luha si Renata, namumula ang pisingi. Tulad ng sinabi mo kagabi, 1 trabaho na lang at tapos ka na. Ito ang pambayad sa renta at para maganap ka ng trabaho. Mahal kita, bulong niya. Yun lang ang kailangan mong marinig. Lumabas ka at napatigil. May nakaabang na itim na Toyota Hilux, umaandar na ang makina. Sabi ng driver, 7:00. Siguro siya ang amo, 7:02 na. Alam mong hindi ka dapat sumagot. Sa harap, may lalaking mukhang siga, may peklat sa muka, tattoo sa leeg, walang ngiti o bate. Inihagis niya telepono sa kandungan mo, isa na namang burner. Sinabihan kang mahalaga ang trabaho ngayon at galingan mo para ma-promote. Hindi mo sinabi na 1 beses lang ito para sa'yo at hindi mo kayang sabihin. Mga 30 minuto na kayong bumibiyahe nang biglang lumingon ng lalaki sa harap, tinaas ang telepono, itinutok sa'yo, numumiti ka at nag-click ito. Sabi niya para ito sa employment records nila. Nagbiruan sila. Sinabi sa'yo na surveillance job ito. Naghintay ka, nanatili kang alerto, gaya noong 2 anyos ka pa. Ngayon, mas mataas na ang bayad, $400 para sa araw na yon. Kailangan nila ng mas matandang may karanasan. Seryoso na ang trabaho ngayon. Ibinaba ka sa dulo ng tahimik na residential na kalye, hanay ng kupas na bahay na may rehas ang bintana. Tanging tahol ng nakataling aso sa likod ng bakod ang maririnig. Sa kabila ng kalsada, may isang babae na lumabas kasama ang isang batang lalaki. Huminto siya sa tabi ng isang luma at sira-sirang Honda. Tumingin siya sa iyo at pagkatapos sa trap, tapos mabilis na umiwas ng tingin. Nagmadali siyang isakay ang anak niya sa likod ng sasakyan. Matigas at nagmamadali ang kilos niya. Hindi inaalis ang tingin sa bangketa. Kahit saan, wag lang sayo. Umandar ang makina at umalis na sila. Sinadya niyang ilingon ang mukha niya sa kabilang direksyon. Sinasabihan ka ng lalaking may mga tattoo kung ano ang dapat mong gawin. Kapag may sasakyan na pumarada sa isang bahay, kukuhaan mo ng litrato at pagkatapos ay magpapadala ka lang ng isang umiiyak na emoji sa nag-iisang numero na nakasave sa burner phone na yon. Yun lang, hindi ka gagalaw, hindi ka tatawag kahit kanino, hindi ka aalis. Gaano ba kahirap yon? Umalis ang mga lalaki, iniwang mag-isa sa kalsada. Nagiba ang paligid para kang lantad at tinititigan mula sa mga bintana. 1 oras ang lumipas, walang nangyari. Ramdam mo ang init ng araw, walang tao o sasakyan. Biglang tumunog ang telepono at muntik kang mapatalon sa gulat. Isang matandang sorbetero na may baseball cap ang nagtutulak ng kariton. May sumilip na mukha sa bintana ng bahay at agad nawala. Patuloy ang tunog ng kampana. Napansin ka ng sorbetero. Pinalo niya ang kampana, tumigil ito sa tunog at inikot ang kariton. May kakaiba. Naisip mo ang $400. 11:17 ng umaga, tahimik pa rin.
Narinig mong malakas na nagsara ang mga pintuan ng kotse sa malayo, may putok ng baril, tapos isa pa, ilang kalsada lang ang layo. Kinabahan ka, dapat ka bang gumalaw o magpadala ng mensahe? Isa pang putok, tapos umandar ang makina. Mabilis ang tibok ng puso mo at kumiskis ang mga gulong. Lumiko ang itim na Toyota Hilux sa kanto at tumapat sa'yo. Sumakay ka. Pawisya ng lalaking may tattoo at may baril sa kandungan. Sumakay ka sa likod, mabilis pa rin ang tibok mo. Maingay ang makina at gulong habang umaandar ang Hilux. Magaling, sabi niya pagkalampas sa kalsada. Wala ka namang ginawa pero parang may nagawa ka. $400 pa rin yun, iniabot nila sa'yo na parang wala lang. Nasa isang pwesto ng tako sa tabing kalsada sa kung saang liblib na lugar. Masayang nagtatawanan ang mga lalaki habang nanonood ng video sa cellphone. Iniusog ng driver ang cellphone papunta sa'yo. Isang lalaking pinapatay sa kalsada. Di nila sinasabi sino pero alam mong mahalaga siya. Ngayon, nagpo-post na ang mga kartel ng ganitong video sa Facebook at TikTok, ginagawang aliwan at gamit sa pagre-recruit. Hawak mo na ang ebidensya, malinaw ang mensahe sa mga batang tulad mo. Pumatay ka para magkaroon ng saysayang buhay, katayuan, pera, pamilya. Nabasa mo dati na 30,000 bata na ang nagtatrabaho sa mga kartel sa bansa mo, mga batang madaling mabiktima. Sa isang paraan, kabilang ka rin doon. Kung pipiliin mo magsaka o mag-obrero para sa ilang $1 lang sa isang araw, may intindihan mo ang resulta ng survey. At kung mahuli ka, lilitising ka bilang menor de edad. Kaya mga bata na ang target na yon. Ibinaba ka nila sa tapat ng bahay nyo 2:30. Sabi nila, itago mo ang telepono. Magsisimula ka sa nang sabihing hindi mo na yon kailangan. Kumaway ang driver na parang walang pakialam. $400 ang nasa mesa. Napilitang ngumiti si Renata pero napatingin sa hawak mong teleponyo. Hindi niya gusto na itinago mo yon at ikaw din. 3:10 ng hapon. Umingay ang telepono sa tabi ng mga bayarin. Umiling si Renata tahimik. Hindi mo siya matingnan. Pwede mo namang balewalain pero napapayag ka rin. 30 minuto maghihintay kami sa labas. Huwag kang mahuli. Ibinigay mo lang ang telepono at sinabing abala ka pero hindi kumbinsido si Renata. Sa likod, may isa pang bata mula sa kapitbahayan. Di pa siguro 13 o 14. Adik ang mga magulang niya. Kabado siya, nagkikiskisa ng ngipin. Nakahinga ka ng maluwag na hindi kanya naalala pero ayon sa driver, may malaking problema. Sinubukan mong umatras pero pinutol ka niya. Huli na raw para doon. Pwede kang tumigil bukas. Lumapit siya. Yung babaeng may batang kasama kaninang umaga, nakita niya lahat pati mga muka. Yung napatay na lalaki ay bayarang pulis na nagtaksil, kaya kasalanan niya. Nayon pumunta na siya sa pulis. Sabi ng isang taga-departamento, magpapatotoo ang babae bilang saksi. Nakita niya kayong lahat, kasama ka. Marami na ring nagsusumbong nitong mga huli. Masama ito para sa amo. Kapag walang kaayusan, babagsak ang sistema. Dumaan ka sa dati mong eskwelahan, umalis ang mga bata at magulang sa palaruan, yung iba huminto sa tindahan ng tostatas ng matandang lalaki. Yun lang gusto mo. Isang tatay ang naghahatid ng anak na babae sa eskwela. Isang normal na buhay na di mo naranasan. Hindi ko siya sasaktan. Muling pinutol ka ng lalaking may tattoo. Hindi mo na kailangang gawin yon. Tumanggo siya sa batang sikaryo sa tabi mo. Ang gagawin mo lang ay imaneho ang getaway car at i-video ang pagpatay gamit ang burner phone. Hindi ito ordinaryong hit. Isa itong pahayag para maibalik ang kaayusan, hayagan, marahas at ginawa para mag-viral. Eksaktong epekto na gusto nila. Tahimik pa rin yung sikaryo sa tabi mo. Gamit niya Uzi submachine gun. Dapat mukhang nakakatakot at dramatiko. Umiling ka, hindi ikaw ito. Timitigan ka ng lalaking may tattoo, hindi natitinag. Kumusta sina Renata at Isabela? Tanong niya, parang suntok sa sikmura. $500 lang, di mo na kailangang kalabitin ng gatilyo. Isang oras mula bayan, magpapalit ka na ng sasakyan ng ilabas ng lalaking may tattoo ang maliit na bote. Isang kutsara ang inilapit sa ilong mo, matapang ang amoy, malamang methamphetamine. Hindi ka gumagamit ng droga, pero ngayon gagamit ka. Tatagal lang ilang oras ang tama. Sinasabi mo sa sarili mo, hindi ito totoo. Kayong dalawa lang ng isa pang batang lalaki sa kotse, si Miguel, na patuloy magsalita at sinabing ikinagagalak kang makilala, ngunit hindi ka naman niya talaga natatandaan. Sabi niya, ikawalo na raw itong papatayin niya at mas madali na raw ngayon. 750 bawat isang libo para dito dahil priority ang target. Pinagkakatiwalaan at maaasahan daw siya at mas maganda raw ito kaysa dati niyang trabaho. Namimita siya ng kamatis noon para sa $6 kada araw 10 oras sa init. Nagsimula siya sa 9 na taong gulang tulad ng 2.1 milyong batang Meksikano sa ilegal at mabigat na trabaho. Kwento niya, nakapasok siya sa kartel sa bahay ng kaibigan habang naglalaro sila ng video games ng 3 inimbitahan sila sa in-game event kapalit ng pera. Hindi pa naging ganito, kabuti ang negosyo sa hangganan ng US, umaabot sa 5 hanggang 39 na bilyong dolyar ang dumadaan taon-taon para sa droga.
Isa pang bilyong dolyar mula sa human smuggling, malaking halagang umiikot. Kartel, tiwaling pulis at korap na politiko nakikipag-agawan sa kahit anong perang umaagos pababa. Sa pinakailalim, mga bata, 2, 13, 14 anyos. Nahuhuli gamit recruiting video sa TikTok o Instagram, nagpo-post na may baril. Matatandang lalaking may makakapal na diamanteng singsing, nagbubunto ng dolyar sa tabi ng pool. Hindi ka naloko noon o ngayon. Halos wala sa mga batang yon ang makakaligtas o mauuwi sa kulungan. Tinatawag kayong Politos de Colores dahil parang makukulay na sisiw sa palengke. Cute, makulay, pero madalas di umabot sa pagtanda. Sabi ni Miguel, astig daw sila at parang pamilya ang turing nila sayo. Tinitingnan mo ang usi sa kanyang hita. Nagpatuloy siyang magkwento tungkol sa kotse na gusto niyang bilhin at sa malaking amo niyang multimilyonaryo na dati ring magsasaka. Habang nakang-isi at nakakagat ng ngipin, tumingin siya pataas at nagbiro, salamat sa Diyos sa mga Amerikanong mamimili. Sigurado kang hindi siya magtatagal. Natatapos ng babae ang trabaho sa pabrika ng 5:30 ng hapon. Sinundo niya ang anak sa bahay ng tiyahin at nakauwi sila ng 6:20. Lahat ng info ay mula sa lokal na pulisya. Sabi mo kay Miguel, huwag saktan ang bata. Hindi nakakakumbinsi ang sagot niya. Usi ito, susubukan ko. Alam niyang gusto mong makaalis dito. Nakikita yon sa mukha mo. Kinuha niya ang telepono sa bulsa, pinindot ang button at inilagay sa kandungan mo. Habang nakatingin ka sa daan, pasulyap mong tinitingnan ang screen. Video ng binatilyong nakatali sa upuan, di aabot 18, may busal, namamaga at nakapikit ang isang mata. Umiling siya, halatang takot. Isang lalaking nakamaskara at may guwantes ang lumapit sa kamera. Itinaas niya ang papel na may nakasulat na traitor at inilagay sa kandungan ng binatilyo. Kumuha siya ng lalagyan, nagpumiglas ang binatilyo. Ibinuhos ng lalaki ang umuusok na likido sa ulo niya, namula at nasunog ang balat. Nagpupumiglas siya, tahimik na sumisigaw sa busal. Hirap ka nang magpukus sa daan, dibdib mo'y sumasabog sa met at adrenaline. Kinuha ni Miguel ang telepono niya, mukhang sinasabi, sabi ko na nga ba? Sabi niya, yung batang yan pumalpak sa trabaho. Naintindihan mo na ba? Naintindihan mo. Trabahong ito lang, tapos makakaalis ka na. Isama mo sina Renata at Isabela at umalis na kayo sa bayan. Lumipat kayo sa malayo, siguro sa Merida, kung saan may kamag-anak si Renata na nagbebenta ng duyan sa turista. Hindi niya sinabi sa iyo ang buong kwento. Nabanggit niya minsan na gumagawa sila ng illegal at may koneksyon. 6:15 ng gabi. Inabot ni Miguel ang itim na bandana para takpan ang mukha mo habang siya'y nagsuot ng pula. Nakasiksik ang uzi sa pagitan ng kanyang mga hita at mahigpit ang panga. Halatang sabik siya. Sabi niya, siguraduhin mong makuha ang lahat, lilipat siya para makunan mo ang parte ng kamatayan. Huwag mo ring palampasin ang pinakamahalagang kuha, natatawa siyang sabi. Pumasok na sa kalsada ang Honda. Hinawakan ni Miguel ng mahigpit ang baril at pinto. Lumabas muna ang bata, sinundan ng babae. Nagmadali si Miguel sa kalsada at tumakbo. Biglang putukan, nagliparan ng bala, agad bumagsak ang babae. Mahigpit mong hinawakan ng telepono, nanginginig at pawisan ng kamay. Pumikit ka, sinisikap na wag marinig ang ingay. Nakahiga siya sa kalsada, gumagapang papunta sa anak. Himala at hindi tinamaan ang bata. Muling nagpaputok si Miguel, bumaon ang mga bala sa katawan niya. Huminto na siya sa paggalaw. Nanginginig ang kamay mo, muntik mo mabitawan ang kelponyo. Sinasabi mong bumalik na lang sa kotse kay Miguel. Hinawakan niya ang bata at hinila ito habang nagwawala. Kailangan mong kumilos pero umiling ka. Hindi ka pumayag sa kidnapping at tumanggi kang gumalaw. Takot ang bata, namumutla at nanlalaki ang mata. Gumagalaw ang kurtina. Sumisilip ang mga tao. Kumalat ang dugo sa kalsada. Papatayin ka nila, Diego. Sumpa ko, papatayin ka nila. Garalgal na sabi ni Miguel bago binitiwan ng bata na bumagsak sa kalsada. Tumalon siya sa kotse, inapakan ng silinyador at mabilis na umalis. Hinila mo agad ang bandana pagkalampas sa panganib. Galit at takot si Miguel. Alam niyang may parusang darating. Plano talagang kunin ang bata. Lagi nilang ginagawa iyon. Libo-libo mga kasong pagdukot para sa pangingikil ang nangyayari bawat taon sa Mexico, karamihan ay di nababalita. Pangtawaran lang ito, may pangalang mawawala sa investigasyon. Mahalagang yaman ang mga bata at may isa kang nawala. Tiningnan ni Miguel ang telepono, may isa pang pupuntahan. Iniwan nyo ang sasakyan at sinundo kayo ng taong di mo pa nakikita dati. Tahimik ang lahat, inihatid ka ng lalaki sa bahay, tapos umalis sila ni Miguel. Hindi mo na naisip itanong ang $500 dahil sa sobrang adrenaline mo. Napansin ni Renata ang takot mo. Pagpasok, nanginginig ka pa. Sinabihan mo siyang mag-empake dahil aalis kayo ngayong gabi. Mas ligtas kung wala siyang alam. Bumagsak ang dilim. Patuloy kang sumisilip sa kalsada sa likod ng mga kurtina, naghihintay ng mga ilaw ng sasakyan. Hindi pa tumunog ang telepono. May mga mensahe na. Ginawa mo lahat ng hiningi nila at nasa telepono mo pa rin ang video.
Nanunood si Renata ng balita. Isang babae ang brutal na binaril sa kalsada malapit sa lugar kung saan napatay ang isang pulis na hindi naka-duty kaninang umaga. Saksi siya sa pagpatay sa pulis. Negosyo ng kartel. Ayon sa mga investigador, ginamit ang otomatikong baril. Sa liwanag ng araw, malinaw na isa itong pamamasalang na may gustong iparating. Sabi ng detective sa kamera, hindi uubra ang pananakot sa mga saksi. Mali siya, ubra yon at laging uubra. Dahan-dahang iniikot ni Renata ang ulo, tinitigan ka. Nakikita niya sa mukha mo. Umiling ka. Ipaliwanag ko na lang mamaya. Tumunog ang burner phone. Kunin mo na bayad mo, nasa ibaba ang coordinates. Baka nag-aalala ka lang o paranoid. Baka tinangkang dukutin ni Miguel ang bata para mapabilib ang kartel. Tanda na hindi siya nag-iisip ng tama. Kung pagdukot ang plano, dapat sinabi nila sa'yo, hindi ba? Pero bakit inabot ng ganun katagal bago magpadala ng mensahe? Mukhang natakot talaga si Miguel sa kotse pa uwi. Hindi gagalaw si Renata hanggat di niya alam lahat, kaya sinabi mo lahat sa kanya. Hindi siya nag-react ng sobrang sama gaya ng akala mo. Hindi ka na sana lumabas kanina. Madalas niya na itong sabihin. Pero hindi mo kasalanan ng iba pa. Sa halip na sumigaw, niyakap ka niya. Gusto mong umiyak pero pinipigilan mo dahil may mga plano kang aasikasuhin. Tumawag si Renata sa ilan. May kilala ang kamag-anak niya sa Merida. Hindi kartel, kundi network na pinatatakbo ng pamilya na nagpapapuslit ng mga tao patawid ng border. Walang droga o karahasan, smuggling lang. Binaba niya ang telepono. $10,000 para sa inyong dalawa, dagdag pang $2,000 para kay Isabela. Babayaran ninyo ang utang sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa Amerika. Ruta mula pintuan hanggang pintuan, dadaan sa Lagusan papuntang safe house sa California. $12,000. Nakakagulat na mura para sa napakadelikadong bagay lalo na kung may sanggol. Gagawin nila ito bilang pabor basta may kaunting paunang bayad. Umamin si Renata na itinago niya ang singsing sa kasal ng lola niya, itinabi para sana sa kasal ninyo. Halagang $800 ang singsing. May $170 ka pa na cash, tigisang maleta at maliit na backpack. Karga ni Renata si Isabela, binuksan ninyo ang pinto at sumilip sa kalsada, walang tao. Tahimik ang lahat sa 2 oras na biyahe papuntang hangganan. Niyang matandang nagmamaneho, hindi nagpakilala. Malapit na magating gabi nang lumiko kayo mula sa highway papunta sa isang lugar na parang industrial park. May abandonadong pabrika. Inihatid ka ng lalaki sa labas ng gate. Isa pang lalaki ang lumabas sa dilim. Sinundan mo siya sa likod at pumasok sa makitid na daang lupa. Lumuhod siya at inalis ang isang bungkos ng tuyong sanga. May butas sa ilalim, papunta sa kabila. Yumuko ka, mahigpit mong yakap si Isabela at dahan-dahan kang bumaba sa masikip at maduming lagusan. May lupang bumagsak sa mukha ni Isabela kaya napapitlag siya at umiyak. Patahimikin mong batang yan, ungol ng lalaki sa likod. Mabuti na lang, tumigil siya makalipas ang 1 minuto. Lumuwag ang daanan habang sumusulong ka. 6 na talampakan ang taas, may matitibay na biga, construction lamp sa pader at lumang bentilador. Sa dulo, may hagdang pataas sa bilog na metal na takip. May madilim na figura sa ibabaw, hawak ang nakabukas na takip. Umakyat ka at sa kabila ay puro dilim at bakanteng espasyo. Lumabas ka at huminga ng unang hangin sa Estados Unidos. Hola Renata at Miguel, guminhawa ang pakiramdam mo dahil alam niya ang mga pangalan ninyo. Malaking tulong at utang na loob mo sa mga kamag-anak ni Renata. May sasakyan na naghihintay sa kanto. Si Isabela ay natutulog sa biyahe, 1 beses lang nagising para pakainin. Unti-unting nawawala ang mga ilaw at ang Mexico sa salamin ng sasakyan. Napabuntong hininga si Renata at inabot si Isabela. Pumikit siya, ngunit hindi makatulog hanggat hindi ligtas ang pamilya mo sa 4 na pader. Patuloy kang tumutungo sa hilaga, dumadaan sa mga lugar na walang laman sa magkabilang gilid at paminsan-minsan ay may mga gasolinahan o mga bodega na may mga ilaw ng seguridad na nagpapaliwanag sa mga bakanteng paradahan. Minsan, makikita mo ang SUV ng Border Patrol sa taas ng freeway. Itim ang mga bintana. Dasal ka na huwag kayong mahuli dahil kapag pinabalik kayo, baka patay na kayo o hindi. Ngayon, humuhupa na ang epekto ng droga. Minsan napapaisip ka kung paranoia lang ang takot mo. Pero kung ganon, bakit walang kumukontak sa'yo? Tuloy ka ba rin pahilaga? Laging sumisilip ang driver sa telepono at mabilis kang tinitingnan. Nagkatinginan kayo. Sabi niya, wala yon, malapit na tayo. Di ka sigurado kung saan pupunta. Lumiko ang lalaki mula highway papuntang bundok na may makapal na gubat sa gilid. Nagising si Renata at hinanap si Isabela na tahimik at tulog lang. Naramdaman mong pagod ka kaya binuksan mo ang bintana para makahinga. Malamig ang hangin dito kahit saan ka man naroroon. Ang ganda, amoy pino, puno sa lahat ng dako, parang umaabot ng milya-milya. Hindi mo inasahan na ganito kaberde at tahimik ang California. Bumagal ang driver. Nadaanan ninyo ang abandonadong garahe at labi ng barong-barong sa paanan ng grabaang daan.
Kumakalabog ang mga bato sa ilalim ng gulong, tinatanglawan ng headlight ang mga puno. Lumiko ka at tila tapos na ang daan, walang kahit ano rito. Parang may mali. Napansin ng driver ang pagkalito mo at sinabing malapit ka na sa LA. May mga pulis na checkpoint kaya hindi ligtas. Dapat kang magtago ngayong gabi at bukas ka na pupunta sa lungsod. Itinuro niya ang lumang kamalig. Lumabas ka ng sasakyan sa matinding dilim. Binuksan mo ang ilaw ng telpono, kinuha ang maleta sa likod ng sasakyan at naglakad sa kamalig. Sumunod si Renata habang nagigising si Isabela sa kumot. Ang pagbulong-bulong niya lang ang maririnig bukod sa mga sanga ng punong hinahampas ng hangin. Mabigat ang pinto. Lumingon ka sa driver. Sinuyod niya ng tingin ang paligid at tumango. Binuksan mo ang pinto at pumasok. Tumingala ka. Kalahati ng bubong ay wala. May mga damot ligaw na tumutubo sa loob. Inilapag ni Renata si Isabela sa bangko at naghanap ng ilaw gamit ang teleponyo. Pumasok ang driver sa likod mo. Lumamig ang hangin sa batok mo. May mensahe mula kay Chucho. Umungol ang driver. Si Chucho, itinaas niya ang telepono sa mukha mo, pinakita ang larawan mo sa likod ng Toyota kaninang umaga. Una niyang binaril si Renata. Wala kang nakita kundi kislap ng baril, tapos malakas na tunog nang bumagsak siya. Hindi ka tumakbo o lumaban. Basta natalo ka, sila ang panalo. Lagi silang nananalo. Nagte-text ang driver, ano gagawin ko sa sanggol? Nakatingin si Isabela sa langit na puno ng mga bituin sa butas ng bubong. Ang kanyang maliliit na daliri ay umaabot, sinusubukang abutin ng hangin. Malayo sa hangganan, gising pa rin si Tutso habang natutulog ang asawa at anak sa kabilang kwarto sa lumang kutson. Nagre-recruit siya at namamahala sa mga bata. Hindi kalakihan ng kita, pero pagkatapos ng araw na ito, siguradong mapopromote siya. Nag-vibrate ang telepono niya dahil sa mensahe tungkol sa sanggol. Hindi siya sumagot, ang telepono lang ng lalaki ang mahalaga. Nag-scroll si Sutso sa WhatsApp hanggang makita niya si Sebastian, ang matagal na niyang kinakausap at pinapadalhan ng recruitment video. Handa na si Sebastian. Nag-message si Sutso. 7 AM, huwag kang malalate. Panurin mo kung bakit hindi tinatanggal ng Mexico ang mga kartel para makita kung gaano sila kalakas o i-click ang video na ito.